Isang mapagpalang araw na naman ulit sa atin dito sa Trunkline at maging sa Messenger at maging sa ating mga tagapakinig via YouTube. So, isa na namang araw ng Wednesday ang lumipas sa atin. Ngunit bago tayo matulog ay at munang papakainin ang ating kaluluwa. At bilang pagsisimula, kinang tinatawagan si Brother Greg Dangak for our opening prayer. Maraming salamat, Brother Greg, sa handong na awitin para sa ating Panginoon. Tunay lang, sa kanilang tayo dapat magpasalamat at all circumstances sa ating buhay. Okay, bilang pagpapatuloy, ating patuloy na damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pangunang panalangin na papangunahan ni Brother Ryan Ugali.
kayo po ay manalangin. So, go ahead. Your eyes and feel the presence of the Lord. Ano namin sa mga maraming salamat sa pagkakasabing ng mga na kami ay nagsisimula para masigilin sa salita mo ko. Naway ang gabi ikaw ay magsisilbi. Ikaw ang magsisilbi tumay. Kalahan ng sasabihin ng kami speaker sa aming Pilipinas at aming mga at Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aming mga isipan. Ibig sa inyong mga salita. Turuan mo ang aming mga puso para magmahal at magdesisyon ng tama at magtuturo kami sa tamang ng dati. Gabriel na buhawi lahat ng mga desisyon at mga gawain. Kailangan ang pinagilin at mga ng Panginoon Jesus. Inigawal hati ka at pinagpalamatan mo aming Panginoon in Jesus' name. Amen. Okay, so bilang dumating na naman tayo sa ating part ng ating gawain at yun ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nahatid sa ating ni Brother Joseph Aguinaldo. Magandang gabi. Ayan, mga kapatid kay Kristo. Muli, isa na namang oras na tayo magbulay-bulay ng kanyang mga salita. At salamat sa Diyos sa pagbibigay niya ng pagkakataon naman sa akin upang makapagbahagi ngayong gabi na ito. At I know that God is here, and I know that He is ready, no, to help every one of us para po maintindihan natin ang salita ng Diyos ngayong gabi nito. Ang ating pag-uusapan ay mula sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Alam ko na palagi na nating itong narinig sa akin, sa mga ibang mga speakers. But the Word of God, always, no? Hindi lang po naman sinishare ng isang beses ang Word of God. But it is nauulit-ulit para maging reminder sa bawat isa sa atin. Kasi minsan, ang tao nakakalimot. Ang minsan, ang tao ay hindi nakakaalala sa ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, ating pag-usapan ang talatang ito. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In on your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Manalangin tayo, mga kapatid. Lord, thank you for the stand that you've given. Thank you for your goodness, for your love. Thank you na ibinigay mo ang pagkakataon muli na kami makapag-usap-usap ngayong gabi ng iyong salita. Hayaan mo na i-bless mong salita mo ito sa Panginoon Jesus. Amen. Naalala ko yung mga nakaraan natin mga speaking time. Yung mga about sa plan ng Lord. Yung mga yung kwento ni Sister Karen sa kanyang exhortation yung about dun sa missionary at sa kanyang kasamahan, no? Ginantihan siya ng kanyang alalay, but it's all have a purpose to God, ang mga bagay na ito. Sa bawat buhay natin, may purpose ang Panginoon kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Kaya nga nabuo ang librong The Purpose-Driven Life. Di ba? Kasi ang pagmamaneho ng Diyos sa ating buhay ay may purpose. Hindi niya tayo tutungo sa isang problema, sa isang sitwasyon sa ating buhay na wala siyang purpose na gusto niya maalala natin. And this is the purpose of God sa ating buhay. Nakalaan dito sa Proverbs 3:5-6 kung ano yung dapat nating gawin
para ma-acknowledge natin yung purpose ni Lord sa ating buhay. Para makita natin kung ano talaga yung purpose ni Lord sa atin. Ano yung gusto niya mangyari sa ating mga buhay. Ano ba yung kanyang gustong ipabatid sa atin. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Ulitin ko yung kwento. Hindi ko alam narinig yung kwento ko na ito eh. May isang nagmumotorsiklo. Labing-gabi, madilim. Madilim ang kanyang pagmumotor. Habang siya yung mumotor, dire-diretso lang, hanggang bigla siyang nadisgrasya. Tumambling siya sa may bangin, at yun, nahulog yung kanyang motor. Tambling siya hanggang doon sa baba. Buti na lang, bigla siyang nasabit sa isang, siguro, yun, doon sa isang na maliit, or anong tawag doon? Yung, lawanik. Parang gano'n. Bigla siyang nasabit sa isang sanga. Yan. Doon siya, umawak siya doon, bumitin siya doon. Buti lang matibay. Hindi naman naputol. Ayan. So, sumabit siya doon at nanalangin, Lord, here I am. Naglilingkod ako sa'yo. Palagi ako nagpipray. Tulungan mo naman ako, Lord. Hayaan mo na maligtas ako dito. Sabihin mo anong gawin ko, Lord, para maligtas ako dito. Walang katao-tao, Lord. Tulungan mo ako. Yan ang prayer niya. Nagsalita ang Diyos sa kanya at sabi niya, isa lang ang gusto kong gawin mo. Bumitaw ka dyan sa iyong kinapitan. Bumitaw ka dyan. At hindi ka mapapahamak. Sabi niya, Lord, ano ba naman yung sinasabi mo? Kaya ako napapatulong sa'yo kasi ayaw ko mapahamak. Bakit ako mapapabitaw dito? Ayaw ko, Lord, ayaw ko. Hindi sumagot ang Lord sa kanya. Nanalangin ulit siya, Lord, napapagod na ako. Tulungan mo po ako, Lord. Sabi ulit, Lord, bumitaw ka dyan sa iyong kinapitan. Pero sabi niya, no, ayaw ko. Ayaw niya. Hindi naglipas ulit ng ilang oras. Napapagod na siya. Nagka-cramps na yung mga kamay niya. Pero talagang still yung humahawak siya doon sa kanyang hinahawakan. Sabi, Lord, bumitaw ka dyan sa hinahawakan mo. At ikay, hindi mapapahamak. Sabi niya, ayaw ko. Baka mahulog ako. Mamamatay pa ako. Nagdaan ng oras. Nagsalubong na ang liwanag at dilim. Nung tinignan ng taong ito ang kanyang sinabitan at ang lupa na nasa baba. 1 inch away lang ang kanyang paa doon sa lupa. 1 inch, ha? As in inch, 1 inch lang. Kung bumitaw lang sana siya, tapos na. Hindi siya nahirapan. Doon siya ha? Ganun mo pala kababa yun? Nagpakapagod pa ako? Yun. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, we have a purpose of life. Yung Diyos may purpose sa atin. Gusto niyang makita natin ang mga purpose niya sa atin. Ang taong to naging matigas siya sa Lord, kay Lord. Ayaw niyang bumitaw sa kanyang kinapitan at napagod. Unang-una, anong hindi niya nakita sa kanyang buhay? Hindi niya nakita or hindi niya ito unang-unang hindi niya nakita sa kanyang buhay yung pagiging having a trust to God. Nawala yung trust sa kanya. Na kahit sinabi ni Lord na bumitaw siya,
wala siyang trust kay Lord. Minsan sa ating buhay, dahil sa mga challenges nating naranasan, kahit may mga nababasa na tayo sa Bible na pwedeng magbibigay ng solution sa ating mga problemang yan, kahit may mga nandiyan na yung mga gusto na ni Lord na mangyari sa atin upang hindi natin maranasan sana ang mga pagsubok na ito. Pero dahil sa tiwala, wala tayong tiwala sa anyang kapangyarihan, wala tayong tiwala sa anyang salita, mas nakikita natin yung sarili nating solusyon na gawin natin, ayaw natin sumunod. Nagpiprayer siya, nagpiprayer tayo, pero ang gusto natin, yung sariling solusyon natin, mangutang ng pera para masolve ang problema sa pera. Hindi na pagkatiwala sa Panginoon. Gumawa ng kasamaan, mag-hold up, magnakaw para masolve ang problema sa pera. Imbis na ipanalangin ito sa Panginoon. Mga kapatid, let's trust to God. Trust in the Lord with all your heart. Yun ang kulang sa taong ito. Kaya hindi niya nakita yung purpose ni Lord. Kung bakit siya pinakabitaw sa anyang hinawakan. Yun, no? Hindi niya nakita yung purpose ni Lord sa kanya. Kasi wala yung tiwala niya sa Diyos. Ayaw niya na magtiwala sa salita ng Lord nang bumitaw siya. Mga kapatid, sana ganun tayo. Huwag tayong ganun. Let's remove that negativity into our heart, into our mind. Bitawan mo ang lahat-lahat na sa'yo. Bitawan mo ang sarili mong decision and give your decision to God. Surrender all your decision to God and trust to Him. Trust to Him. Lean not on your own understanding. Yan ang second na hindi nakita ng lalaking ito. Hindi niya sinunod. Yung sabi ng Lord, lean not on your own understanding. Ang kanyang pagkaintindi, kung siya bumitaw doon sa kanyang kinapitan, mahulog siya, mamamatay siya. Ganon din tayo. Kung ganito ang gagawin ko, sigurado, mapapahamak ako. Kung hindi ako magmamasay ng linggo, mawalan ako ng pera. Isupad income sa Ilocano. Ano yun sa Tagalog? Yung income. Yan. Imbis na may dagdag sa income ko, wala na. Yan. Sayang. Magmasay na lang ako. Mamaya na lang ako pupunta sa simbahan, mamayang hapon. At least, nakamasaya na ako. Nagsunod-sunod yung customer. Hindi na ako punta sa simbahan. Pero kung inuna niya sana ang Diyos sa kanyang buhay, inuna niya sana ang Lord sa kanyang buhay, bago nagmasahe, o anong ginawa niya sa linggong yun, na-feel niya sana yung parang truly blessing ni Lord. Ganon din sana tayo, mga kapatid. Huwag natin hayaan na mas nauunang priority natin. Kasi ang nagbibigay ng pagiging pagkakaroon natin ng knowledge natin is yung mga priorities natin. Inuuna natin yung mga priorities natin sa ating mga buhay-buhay. Inuuna mo yung mga problema mo bago makinig ng salita ng Diyos. Pas muna ako, huwag muna umatin yun sa devotion kasi kung may ganito ako, may problema ko ngayon. Hindi ko kinakaila, may mga times na ganun yung nangyayari sa akin. But I'm leaving the group because of problems. But I realize trusting and leaning not on my own understanding, it gives me a knowledge, yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon.
lean not on your own understanding. Ano sabi niya doon? In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat nating gagawin, uunahin mo ang Panginoon. Make God priority into your life. Yun ang kailangan ng bawat isa. Yun ang kailangan natin. Gawin nating priority ang Lord sa ating mga buhay. Gawin mong priority si Jesus Christ sa buhay mo. Ang gawain niya, gawin mong priority. Hindi rin ako makakonsentrate eh. Kasi ganito, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Hindi rin ko may concentrate na makinig ng salita. Hindi rin ko may concentrate manalangin. Mga kapatid, ang paalala ng Diyos sa atin. If you are in Holy Spirit, if you will worship me in spirit and in truth, you will feel my presence. Ang pag-worship kay God is spirit and in truth. Hindi yung emotion mo, kundi yung spiritual na pumuhay mo. Yung puso mo. Bakit hindi ka makakonsentrate? Kasi, yung isip mo, ibang tinutungo. Yung problema mong iniisip mo, hindi yung papupuri mo sa Panginoon. But if we, okay, hindi ko ina-exaperang ang sarili, kung tayo ay mag-concentrate lamang sa Panginoon, sa ating mga buhay, i-concentrate natin yung puso natin, ibigay natin sa Kanya, kaya natin ito. Malagpasan natin ito. And we can all these things, no? May concentrate natin ang salita ng Diyos at may lagay natin sa puso natin. Kung yun na talaga ang nasa isip natin na, okay, problem, dyan ka muna. It's my Lord first before you. Kung ganun yung nasa isip natin, God will bless us. Si Martha at si Maria. Si Maria, nandoon kay Jesus Christ, nakikinig sa kanyang paanan. Habang salita si Maria, si Jesus Christ, si Martha nandoon. Abalang-abala, nagluluto ng kanyang ihahanda para ipakain kay Jesus Christ. Dahil hindi na kaya yung kanyang pagkaabala, sinabi niya si Jesus Christ, Lord, naatin mo ba na nakikita ko na abala ako dito? At si Maria, nandyan nakaupo. Sabi ni Jesus Christ niya, mas hindi, Marta, masyado kang abala. Pwede naman gawin yan mamaya. Hindi naman kami nagmamadali na, pagkatapos ito, aalis na kami. Hindi na kami kakain o anong papaharap mo sa amin. Walang ganun, Masyado kang abala, sabi ni Jesus Christ. Kung ginaya mo lang sana si Maria na nakinig na dito. Sa ating buhay, huwag nating hayaan na mas nauuna ang mga kinaabalahan ng buhay natin. Let God be into your priority into your life. May isang kaibigan, may invite ko, sabi niya, sige, kung hindi po ako busy. Mga kapatid, maging busy man tayo o hindi, kung nandoon yung salita ng Diyos sa ating puso, mas uunahin natin ng Diyos. Let God first into your life. Trust to Him. Lean not on our understanding. And in all our ways, let's acknowledge Him. I-acknowledge po natin, i-acknowledge po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. I-acknowledge natin siya. At huwag nating hayaan na malayo tayo sa inyong presensya. And ano sabi niya? He will make your path straight. Anong ibig sabihin kung He will make our path straight? This is His purpose. Makikita na natin yung purpose niya sa ating mga buhay. Makikita na ito yung gusto ng Diyos sa akin. Ito yung gusto niya mangyari sa akin. Yung kanyang purpose sa buhay ko. So Lord,
I will follow your way. Help me, guide me. Yun po Yun po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. He will show His way, our way. Ano yung way na ito? Yung way of His purpose para maging masaya ang ating paglilingkod, maging magaan ang ating buhay na bilang isang nanampalataya. Sana ngayong gabi ay ito yung ating naalala, ating mailagay sa ating puso. Kahit itong mga tatlong ito na element para iba, marami pa yan, pero itong tatlo na ito ay sana makadagdag sa ating knowledge para mas makita natin ang purpose ng Panginoon sa ating buhay. Trust, lean not on our own understanding, and always let's acknowledge the knowledge of God. Let's acknowledge His way to our life. Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart. With all our heart. Hindi lang yung trust na word na, okay, nagtitiwala ko sa Lord. But, with all our heart, wholeheartedly, yung pagkatrust natin. Hindi not on your own understanding, huwag tayo mag-lean sa ating kung anong naintindihan natin na gawin. Ito yung mas magandang gawin ko. Ito yung gagawin ko. Nawala yung panalangin mo kay Lord. Tingnan mo yung tingnan natin na yung mga disciples. Nagkakas out sila ng mga evil spirit. Pero sinasagot sila ng mga evil. Kilala ko si Jesus na sinasabi niya. Kasi walang panalangin. Hindi mo na sila dumugon sa presensya ni Lord bago sila anong tawag dito? Bago sila nag-cast out. And always acknowledge Him. Sa ating lahat ng gagawin, sa ating buhay, lahat ng pamamaraan natin, i-acknowledge natin si Lord. At dahil dito, makikita natin kung ano ngayon ang purpose ni Lord sa ating buhay, kung bakit dito niya tayo nilagay, kung bakit ganito na lang yung mga paulit-ulit yung mga pangyayari sa ating mga buhay. God bless us all. And to God be the glory. Let us pray. Lord, thank you for this time that you've given. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for your wonderful blessing, Lord God. Bless this word, Lord God, of yours, Lord God. Help us to continue to understand your words, Lord God, that you have namin narinig sa araw-araw namin pamuhay, Lord. Hayaan mo na makita namin ang mas deeper ang iyong purpose sa aming mga buhay, Lord God, sa pamagitan ng iba pang mga salita mo namin marinig, Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, ikaw ang siyang maitaas sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Maraming salamat at binabalik ko na po sa ating presider. Amen. Tunay na ang salita ng Diyos ay paalala. Kasi may times na akala natin nakuha na natin yung ganitong verse. Ganito lang naman ang pagpapaliwanag niyan. Kaya okay na, hindi ko na mapakinggan. Pero may times talaga na si Lord, or at all times talagang, si Lord ay binibigyan niya ang tagapagsalita ng iba pang words, iba pang mga sasabihin para tuluyan tayong mga tagapakinig ay maliwanagan sa kanyang nais ipahayag. Okay, so tayong nasa trunk line, ating nang dagdagan kung ano man ang na-realize natin o reflection natin mula sa ating narinig na salita. So, any insight? Any insight po? Hello po. Hello, Baby Joy. Go on. Yun. So, tunay na na sa lahat, o sa kabila po ng mga trials na dumarating po sa buhay natin, kung minsan ito po yung nagiging mitya kung bakit napapalayo rin tayo sa ating Panginoon at nawawalan tayo ng tiwala. Unlike yung story ni Peter siya ni Jesus Christ, nung
nakita nilang naglalakad si Jesus din sa pampang. Tapos pinaghinalaan nilang akala nila multo yung naglalakad. Tapos sabi ni Jesus is, huwag silang matakot. Huwag kayong matakot, ako ito, sabi ni God. So, si Peter is talagang napakatapang niyang sinabi na kung talagang ikaw nga po yan, Lord, ay hayaan mong makapunta ako sa iyo. So, pumunta si Peter kay God. So, nung naramdaman niya na papalakas na yung alon o yung malaking alon is talagang lalapit na sa kanya. So, natakot siya. Yung sinabi niya, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Lulubog. Kumbaga, nawalan na siya ng pag-asa. So, ano yung sabi sa kanya ni Jesus Christ? Napakaliit naman ng iyong pananampalataya. So, huwag tayong mag-alinlangan. Sa lahat po ng mga trials na dumadating sa atin is, huwag tayong mag-alinlangan iwala sa ating Panginoon. Kasi, siya lang yung makakatulong sa atin sa lahat ng mga challenge na dumarating sa atin. Kung hayaan lang natin si Lord na maging center sa buhay natin, kung hayaan lang natin na si Lord yung kumilos sa buhay natin, yung maging driver ng buhay natin is malalampasan natin lahat yung mga trials na dumarating sa atin. Siguro kaya tayo binigyan ng mga matitinding trials kahit na sabi natin paulit-ulit na lang ba? Lagi na lang bang ganito yung nangyayari sa akin? May purpose si God, siguro kaya niya yung binigay sa atin. At syempre sinusukat niya rin kung gaano ba katibay at katatag yung pananampalataya natin sa Kanya. Basta't i-surrender lang natin. Surrender natin lahat-lahat kay God, yung mga problema natin, yung mga decision na gagawin natin. Lahat ng mga gagawin natin dapat ikonsulta natin yan sa ating Panginoon. Tibayan lang natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Isipin na lang natin na sa lahat ng mga trials na dumarating sa atin is may plano si God para sa atin. So, sana hindi lang natin kilala si God sa panahon na nakakaranas tayo ng mga challenges. Kumbaga may challenges man na nangyayari sa atin or wala, dapat still pa rin tayo sa ating Panginoon. So nawa po yung naging topic po natin sa gabing ito ay magsilbi pong paalala sa ating lahat na sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, lagi lang tayong kumapit sa ating Panginoon. So yun lang po, maraming salamat, magandang gabi po. So, okay, and insights pa po. Sino pa po ang merong reflection sa ating narinig? Last call. Sino pa po? Hello po. Okay, Sister Meldon. Ikaw ba yan? Opo. Yun, based on my experience po. Actually, nung time na sobrang depressed na ako, siyempre hindi lang sa isang tao ako na may problema. Siyempre sa lahat-lahat na rin. Yung tipo na na hindi mo na talaga alam kung ano yung dapat mong gawin. Yung tipo na hindi ka makapag-isip kung ano yung tama. Based on my experience talaga, meron yung pagkakataon talaga na sumuko ako. Meron yung pagkakataon na isinuko ko ang grupo. Meron yung pagkakataon na nilid ko yung group. Pero pagkatapos kong ginawa yun, lang, sisirin ako. Kaya kung minsan, kapag may pinagdadaanan tayo, mas maganda na lang talaga na ilapit ko natin kay God. Then, ihingi natin ng prayer upang sa ganun ay matulungan niya tayo kung paano lusasin ang mga problems na dumarating sa atin. Although napakahirap, sa totoo lang, mahirap talagang mag-recover, but sa totoo lang, sa pamagitan din ng tulong niya ay makakamit din natin ang talagang kaligayahan or na lulutas din natin yung mga problems natin sa pamagitan ng tulong niya. Kaya ang maiisa tayo sa lang sa lahat na kung meron man yung mga pagkakataon
na may mga suliranin tayo sa buhay. Yun, wag po sana kayong susuko dahil hindi po tayo bibigyan ni Lord ng isang pagsubok o isang problem na hindi natin kayang solusyonan. So, yun lang po. Any insights pa po bago tayo magsara? Okay, so experiential learning din. Na minsan pag dumarating ako sa mga trial, iniisip ko muna ang solusyon. Pag wala na talaga akong choice, then that's the time na nag-pray ako, which is very wrong. Na-realize ko sa paalalang yon sa atin, sa speaker na first talaga si Lord. Unahin mo muna siyang tanong kung anong pwede mong gawin. Or unahin mo muna makipag-usap sa Kanya at mangusap sa Kanya kung ano ang pwede mong gawin sa trial mo yun. Or kung paano masasolve ang isang trial na yun. Kasi kung minsan, yung ways natin, iba sa tinuturo ng Panginoon. While if mag-pray muna tayo, then we'll be led to a greater move to solve that problem. Ayun. So, wala nang hahabol. Okay. So, bilang pagsasara, atin nang tawagin si Kuya Jun Edimir Castil para sa kanyang closing song. Si Brother, si Sister Mel, BBC na lang. Sige po. Sige po. So, awitan po natin ang ating Panginoon. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din at natutuhan kong magtiis kahirapan man o sakit ang danasin ko. Sa sarili ko, ito'y tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong mo. Kung pagsubok pa ay dumating na, ang puso ko'y naninindim. Pangako ng Diyos sa akin, nalilimutan ko. Salamat Diyos sa tagumpay na dulot mo. Mukha mo ang namamalas ko, Diyos mapagmahal. Sa sarili ko, ito'y tunay na di ko kayang tiisin.
Diyos, ay tulong mo. Kung pagsubok pa ay dumating na, ang puso ko'y naninindim. Pangako ng Diyos sa akin, nalilimutan ko. Pangako ng Diyos sa akin, nalilimutan ko. Okay, maraming salamat, Baby Joy, sa iyong kanta para sa Panginoon. And yun na. At bago tayo magtatapos, maraming salamat sa ating nakasama sa Messenger, si Sister Antea, si Kuya Jun, at saka si Sister Rasmin. Hindi ko man kayo kilala personally, pero maraming salamat. At maraming salamat din sa Nakistay Trunkline and sa mga makikinig sa YouTube. Sana abutin nyo up to this point. Sana hindi part lang papakinggan ninyo, hindi pakinggan niyo yung buo. At bilang pagsasara, atin nang tawagin ang ating speaker para sa kanyang closing prayer. Sige po. So, manalangin po tayo. Okay, sige po mga kapatid kay Kristo. So manalangin po tayo at pasalamatan natin ang Panginoon sa ating narinig na salita ng Diyos ngayong gabi. Panginoong Diyos na buhay, maraming salamat po sa iyong pagkalinga sa amin. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa aming narinig na mga salita mo, Panginoon, ngayong gabi. Thank you, Lord God, for giving this night, Lord God, sa amin na kami nakaparinig ng iyong salita. At hayaan mo ng aming mga narinig na iyong salita, italim mo po sa aming mga puso't isipan. At hayaan mo na magbunga ito ng libo-libo, Panginoon. At sa aming pong paghihiwalay ngayong gabi, hayaan mo po na ikaw ang tumulong sa amin, ikaw ang gumabay sa amin sa aming pagtulog, ikaw ang bumantay, Panginoon, sa amin, Panginoon. At bumuhang kami sa bukas ng umaga na may kalakasan at maalala namin na ikaw muna ang aming uunahin sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang may taas, ikaw ang siyang ikaw ang may taas at ikaw ang siyang masamba at mapagpurihan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.